if isa kang Del Monte shareholder, I think you are in big trouble, especially if you are in a concentrated position. That is my topic for today's TRFM stock commentary. Na magtataka ka, no, bakit nangyayari yung ganito sa Del Monte. Tagal na yan sa market, and even until now, meron pa rin siyang, I believe, malakas na presence. Punta ka sa grocery store, tayo pa rin doon, Del Monte products. Pagkakain ka sa mga mga fast food, no? Mga ketchup na ginagamit, normally, Del Monte products din. Pero what happened? So makikita nyo rito, di ba? Ayun, market position. Number 1, number 1, number 2, number 3, number 2. So sinasabi nila, meron silang magandang market share sa USA. And then pag sa Philippines naman, lahat number 1. Grabe 95%. So magtataka ka, no? Bakit? How come na nasa lahat ng market share and yet nag-struggle yung overall business? I think doon na papasok yung di dapat masyadong nagpapaniwala, no? Sa mga binibida ng mga companies, and dapat tinitingnan mo lagi yung overall business performance, no? Anong nangyayari overall sa kanilang business as reflected by their financial report na sinasubmit. So despite sinasabi nila rito, they are dominating US and Philippines. Makikita nyo yung kanilang stock price pababa ng pababa. Actually, nasa all-time low na naman siya. So may Del Monte shares ako dati. Binili ko siya after ng COVID. May momentum siya during that time. Pero eventually, nag-slow down yung kanyang momentum, and ang masama nun is nag-slow down yung kanyang momentum at the same time, meron siyang mataas na leverage. Na yun yung pangit, no? May mataas kang leverage, kailangan yung momentum mo tuloy-tuloy. Otherwise, eventually, kakainin ka ng leverage mo, and I think yun na yung nangyayari ngayon kay Del Monte. So, fast forward today, syempre wala na akong Del Monte shares, and I think mahirapan ba tong makabangon in the coming years kasi lubog pa siya sa ngayon sa nakikita ko. So, sabi nila kanina on their table, meron silang malaking market share. Pero ang problema is, ayun di ba? Flattish yung kanilang nire-report na revenue. Pero ang problema niyan is actually nandito sa kanilang balance sheet. So sa ngayon, meron silang current asset of 1.3 billion USD, okay? Or I should say 1.3 million USD. Pero a big part of that is inventory. Inventory, parang di man talaga ma-consider yan, or mayroon siyang i-consider as a liquid asset. Unless siguro sobrang in demand yung product mo, 'di ba? In the case of Del Monte, parang yung demand ng kanilang product nandun pa rin pero hindi umaangat. So manipis yung kanilang liquid asset. And then eto na yung sinasabi ko kanina. Bakit too much leverage can kill a business? Eto. So current liabilities 1.3 million USD. And a big part of this is loans and borrowing. Na syempre kumakain yan ng interest payment year over year. So compare mo na lang yung yung kanilang cash ngayon, no? Ayun 13,000, grabe. Versus 918,000 million USD. And syempre hindi pa yun nagtatapos. May loans and borrowings pa sila. Long term, 1.3, almost 1.4 million.
So, pag pinagsama mo 'tong dalawang 'to, dun pa lang makikita mo na na ano, ipit 'to, okey, itong si Del Monte and, nagte-take siya ng or nag-take siya ng mataas na leverage. Siguro may mga kinakapix siya in the past na hindi nag-materialize. Ang problema 'pag uutang ka kasi, 'di ba, kailangan mo ng bayaran yung, interest niyan. So, yun na yung nangyari ngayon kay Del Monte kaya year over year, makita yung kanyang, finance expense ang lalaki, ayan, oh. Grabe, 194,000. So, wala nang natitira sa kanilang gross profit, babawasan mo pa ng malalaking, finance expenses. Result is siyempre lagi silang nagne-negative, 'di ba, on recent years. Ito pala, okay, ayan, negative. So, dati pa-positive pa sila pero ngayon, they're in the red. Di na nila nakakayanan yung kanilang leverage and siyempre, umangat ng umangat pa rin yung kanilang loans and borrowings. So recently, nagpa-positive na ulit sila on their cash flows. Pero still, not enough para i-cover lahat ng mga binabayaran nila na obligations. Kaya ang ending is nagde-deplete yung kanilang cash. And syempre, pag nag-deplete pa yan ng nag-deplete lalo, mapautang na naman sila. Okay? Ngayon, pag biglang humina yung demand ng kanilang product, biglang mag-decline yung kanilang revenue, ganon, and then biglang mag-negative yung kanilang cash flows, I think, may potential na to na mabankrupt, di ba? Unless mag-start na siyang magbenta or mag-dismantle na kanyang ibang asset. Kasi I don't think makakautang pa to eh. Baka hindi na to pautangin pag mga ganito, no? Sa laki na ng kanyang leverage, baka mahirapan na tong makautang sa bangko and kapag gano'n, doon na nag-start magbenta ng asset, yung mga businesses, kung meron, di ba, kung may bebenta sila. And then, fast forward, kanilang latest quarter. So still, a big part ng nilang liquid asset is inventory, which is not good. And sobrang niipis pa rin ng kanilang cash and cash equivalents. And still, yung kanilang obligation, no, malaki pa rin. Okay. So itong business na ito ngayon, actively, nagre-refinance siya lagi ng nagre-refinance ng debt. Pag nagre-refinance ka kasi, ano yan eh, may shoulder ka dyan ng mga additional cost, additional expenses, additional fee, and yung kanilang revenue still flattish. Akala ko ba nagdo-dominate, no? Wala, hirap silang umakyat. And finance expenses, kasi nga very active silang mag-refinance ngayon ng utang, lumulobo ng lumulobo, lumalaki ng lumalaki. Nagne-negative pa rin sila on their reported profit. So cash flows nila is improving pa rin naman pero still, 'di ba? Not enough to cover for obligations 'yan eh. 260 lan yung total debt niyan, sobrang laki. Buti sana kung may improve pa yung kanilang revenue or sales kanina sa table nila. Sila na yung halos number 1 sa lahat eh. So pag ikaw na yung number 1, 'di ba? May ilalagay pa kaya yung revenues mo? Parang medyo mahirap na yun ah. Well, actually, ang pinasala rin is yung isa nilang segment, no? Which is yung nasa Americas. So, despite pinapakita nila doon, number 1, number 2, in terms of market share, makikita nyo is sila yung nagne-negative in operating income and in fact, malakas yung kanilang Asia Pacific. So, feeling ko, malakal pa, baka makabawi to. Parang wala pa siyang signs na makakabawi siya. So, I think yung stock price nito matutulog muna ulit, no? Maybe babagsak na naman. Pero, pag nagkaroon siya lagi ng recovery or signs of recovery, ganon, pinipitik yung stock price niya eh. Okay. Baka gawin niya ulit yun, no? Ang tanong, kailan? Diba? So, kung existing shareholder ka ngayon,
baka ano, matutulog muna yung shares mo dyan. Feeling ko kailangan nilang ano eh, tigil yung operation nila sa US, no? I think pag nag-focus sila sa Philippines, mas magiging okay pa yung ano nila, yung kanilang magiging performance. Anyways, I think ayun lang. So, kinover ko lang to kasi dati, nung kasagsagan ng rally nito, may isang parang guro na inaaraw-araw niya to. Dinodrawingan niya ng Elliott Wave. And syempre dahil pangat ng pangat, mukhang genius. Syempre, pag mukhang genius, kukut mo lagi si Warren Buffett, ganon. Pero I don't think na-mention niya yung risk factor ng business na to, which is malaki yung kanyang leverage.